Yan, shoutout po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo para sa isa na naman pong reaksyon. Okay, ang una po nating reaksyon ay tungkol po sa, teka lang po. Nananawagan. Okay, ito po, may pinanawagan po ang mga to, sandali lang ha. Yan. Yan. Sabihin nyo kung naririnig nyo, press 1 ha. Nananawagan na magbitiw sa pwesto, mag-resign si President Ferdinand Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte. Okay, naririnig nyo po ba? Naririnig nyo po? Naririnig po ba? Kasi naglolo ko po yung StreamYard. Okay, naririnig po. Okay, ulitin natin. Ayan po. Nananawagan na magbitiw sa pwesto, mag-resign si President Ferdinand Marcos Jr., bakit? si Vice President Sara Duterte. Si Sara lang. Si Sara lang. Huwag si BBM. Wala naman siyang ginagawa eh. Wala naman siyang ginawang masama eh. Ba't si BBM? Lahat sila sobrang minamahal ka. Diba? Pag nag-resign si BBM, kawawa ang bayan. Magpipiesta na naman po ang mga kabataan pag nag-resign ng Pangulo. Ang mag-resign po dapat ay ang Panggulo. Dahil talagang sinusukan na ng tao. Dahil magnanakaw po talaga ito. Kaya mali ka dyan, Teddy. Okay. Dati gusto ko yung mga Teddy, lalo na yung bear. Pero ngayon, ayoko na ng mga Teddy. Basta nagsisimula sa Teddy, ayoko na. Diba? Wala nang tinama sa inyo lahat ng gobyerno, lahat na lang mali. Wala ang tinama mga gobyerno, lahat na lang mali. Walang mabuti sa inyo, kayo lang ang mabuti. Ikaw parati ang laging Diretso pa natin si Parit Teddy natin na wala sa hulog. At lahat ng sangkot sa katiwalian. Pangalawa, bilang kapalit na gobyerno, kami ay nananawagan ng pagbubuo ng isang National Transition Council na siyang magiging daan para sa pagtatayo ng isang mas demokratiko at malinis na pamahalaan. Wag na, ang gawin nyo na lang, ipasa nyo na lang po ang constitutional change. Ayan, amyenda sa constitution, con. Ayan na lang ang ipasa nyo. inaabangan. Diba? Para may pakinabang kayo. Yan ang ipasa nyo. At saka political anti-dynasty. Yan. Gamitin nyo kung anong meron kayong powers. Na ang Kongreso, gamitin nyo. Ipasa nyo na yan. Ipasa nyo ang pag-aamyenda sa konstitusyon. Ipasa nyo ang anti-dynasty bill. Ipasa nyo ang cadena law or anti-chain law. Ipasa nyo ang bidding ng mga proyekto ng gobyerno. O yan ang ipasa nyo. Pero yung impeachment. Yung pagtatanggal at pag-resign ng Pangulo, malabo yun. Magpipiesta ang mga demonyo. Umulan, bumagyo, at anuman araw, lumindol, tsunami. Diba? Tama naman po. Gamitin nyo kung nasan kayong posisyon. Gamitin nyo yan. Ipasa nyo ang dapat sa ikabubuti ng bayan. Pero yung nagbibigay pag-asa, nagbibigay justisya sa ating mga kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos, Pangalan mo laging ang ay malabo po. umaangat. Niyolo kapugian, sinalo mo lahat. Mga madatan. O, diretso natin. Ano po ang ibig natin sabihin? Una, yung expose ni Zaldico ay hindi na kagulat-gulat. In fact, ito ay kumpirmasyon lamang ng matagal na nating alam na ang Pangulo ng Pilipinas ang nasa sentro at nasa unahan ng lahat ng korupsyon kaugnay ng national budget. Ayan ang mahirap sa inyo. Puro daldal lang. Wala kayong utak. Alam mo, Teddy, wag mong gawin na puro daldal ka lang. Lagyan mo ng utak. Ikaw na lang yata hindi nakakaalam na peke. Ha? Saan ka ba nagpunta itong these past few days? Ha? Tulog ka ba?
Buong sambayanan na nakita na peke. Ikaw na lang yata hindi. Ano ba yan, Teddy? Ha? Ano ba yan, Teddy? Paano mo pagre-resignin ng Pangulo? Peke yung video ni Saldico. Ngayon nga may lumalabas pa, may kasamang una na 19 Congress. Maniniwala ka sa fake news? Sino niloko nyo? Diretso natin. Ako po bilang mambabatas at yung mga kasamahan ko sa Makabayan, mulat sa poll, naiintindihan namin na walang ganyang kalaking mga transaksyon ang pwedeng mangyari involving ang Kongreso at Senado nang walang pahintulot at pakikipagsabuatan ng Malacanang. Kaya bagamat hindi namin pinaniniwalaan lahat ng kwento ni Saldico, ang pinaniniwalaan namin hindi pwedeng walang alam, hindi pwedeng inosente si Bongbong Marcos at hindi pwedeng hindi nakinabang si Bongbong Marcos sa lahat ng bilyong-bilyong ninakaw, hindi lang mula sa flood control project, kundi sa mga infrastructure. O, paano? Anong katunayan nyo? Nawawala ang problema. Anong katunayan nyo na hindi pwedeng walang kinalaman ng Pangulo? Eh, putik, dapat pala hindi yan in-expose to. Mga Eh, madadali rin siya. Anong logic mo? amoy Vicks at amoy sampagita. Mga Di ba? Siyempre, sasabihin nila, eh, pinirmahan niya eh. Porkit ba pinirmahan? Involved siya? Hindi niya ba pwedeng isipin man lang yan na may binito siyang 100 billion, 194 billion? realistang At bilang Pangulo, tungkulin niya na pirmahan yun kundi magkaka-reenacted bill tayo. sobrang ulyanin na. Kawawa po ang mga ahensya na umaasa sa pondo ng gobyerno. Lahat Mga pasahod, sila mga nagbebenepisyo ng mga matatanda, sobra nagbebenepisyo ng mga mahihirap. ang minamahal ka. Nasaan sobrang kabobohan naman yan, Teddy. Niyolo-niyolo ang kagwapuhan. Automatic pipirmahan ng Pangulo. Dahil yun po nasa konstitusyon. Pero it doesn't mean nakasabwat siya. Pag-comment Kasi nga, yun po ay kanyang obligasyon. di ka mapantayan. Oh. Ngayon, kung nakikitaan nyo nakasabot ang Pangulo, show some proof. Lord Prueba, mag-file kayo ng impeachment. at lola pati Oh, ganun kadali, hindi puro aligasyon, ngal-ngal. mamayan, ikaw parati ang laging Oh, inaabangan. anak na ang mahirap kasi minsan, di ba, minsan hindi kayo nag-iisip, puro lang kayo bunganga. Niyolo-niyolo ang kagwapuhan. Oh, diretso natin. Projects. Bagamat kami ay nananawagan ng pagbitiw ni Bongbong Marcos, hindi rin katanggap-tanggap na ang ipapalit ay ang kanyang constitutional successor na si Vice President Sara Duterte. O, kita mo, ang gulo-gulo nyo, ang choosy nyo pa. Ano ba, kayo lang ba dito nakatira? Kayo lang ba sa Pilipinas? Ang choosy nyo, ang dami yung demand. Sa pagkomento di ka mapantayan. Lolo at lola pati Ang dami nyo naman demand. Di ba? Parang kayong jowa na may isang asukarera papa. mamamayan, Ang dami nyong gusto. ikaw parati ang Ang dami nyong plataforma de leche de pendejo. laging inaabangan. Maglabas muna kayo ng ebidensya ngayon kung talagang involved ang Pangulo. So be it. Oh, kung sa ikabubuti ng ekonomiya, so be it, mag-resign. Pero ngayon sa mga ginagawa nyong ganyan, puro bunganga, hindi yan tatayo sa korte. Oh, diretso natin. Unang-una, na-impeach na si Vice President Duterte ng Kongreso sa issue ng katiwalian, yung 612.5 million confidential and intelligence funds na Oh, di unahin muna natin alisin yan. Alisin natin yung unang nagnakaw. Oh, ba't gigil na gigil kayo kay Bongbong Marcos? Alisin natin yung unang nagnakaw. First in, first out tayo. FIFO. Yan po ang natuturan natin sa Jollibee, Burger King, at McDonald's.
Kung ano ang unang niluto mo, yun ang unang i-out mo. First in, first out. Service crew representative. Diba? Oh. Yun muna kasi kasuhin nyo. Then, kung meron ng Pangulo, proceed tayo sa Pangulo. Bakit? Yun ninakaw ba ni Sara? Hindi, ano ba yun? Exempted. O, yun muna kasi kasuhin nyo. Impeach na pala eh. Oh, first in, first out. Kanyang nilustay, yung kanyang panunuhol sa mga DepEd officials, yung kanyang itinatagong yaman, at iba pang mga kasalanan sa bayan, yung kanyang involvement sa extrajudicial killings nung siya ay ng mayor pa ng Davao. So hindi rin katanggap-tanggap si Sara Duterte. At yung buong constitutional successor, considering na ang korupsyon ay sistematiko at involve halos lahat ng matataas na opisyal, hindi na kayang solusyonan ng kasalukuyang gobyerno ang krisis na ito ng korupsyon. Kailangan may bago ng gobyerno. Dito ngayon papasok yung nananawa. Oh, sa tingin mo yan, mainipin kasi kayo eh. Antay-antay lang. Antay-antay lang, Teddy. Okay? Antay-antay ka lang. Makikita natin. Antay-antay ka lang. Niluluto na ng Pangulo yan. Susmeo. O, yan po si Teddy Casino. Ang nagpaparesign sa Pangulo pero daldal din. Mga dedes